Samantala, inikahit ng Commission on Elections ang mga kakandidato sa 2016 elections na lumagda sa isang integrity pledge pagkatapos maghain ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo. Muli namang iginit ng poll body na hanggang 3 lamang ang maaaring sumama sa bawat kandidato. Si Ria Fernandez sa detalye. Itinuturing ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC bilang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng eleksyon. Nagsisilbi kasi itong pasaporte ng mga kandidato sa kanilang pagtakbo. Para manalo ang inaasam, kailangan nilang suyuin ng taong bayan na may kapangyarihang pumili kung sino ang nais na manungkulan sa publiko gamit ang kanilang boto. Dahil dito may pananagutan sa mga botante ang mga mananalong kandidato. Para masigurong tatalima sila sa ipinagkaloob na mandato, hinihikayat sila ng Commission on Elections na lumagda sa isang integrity pledge pagkatapos maghain ng kani-kanyang COC sa susunod na linggo. Makakatulong ito para maiangat yung antas ng ating halalan, para maiangat yung expectation din ng mga kababayan natin doon sa mga taong humihingi ng boto nila. Creates no legal obligations per se, but I think more importantly, if the candidate subscribes to this, if the candidate says he believes in this, then it creates a moral bond between the candidate and the electorate. And I think in a lot of cases, that can be equally powerful. Hinihimok din sila ng COMELEC na ipresenta ang kanilang plataporma sa araw ng paghahain. Them to use the interview area for just that purpose, no? Maganda yon. Ka-file mo pa lang ng kandidatura mo. Nasabi mo na kaagad kung anong gusto mong mangyari. 5 araw tatagal ang COC filing mula Lunes, October 12 hanggang Biyernes, October 16, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila, kailangan magsumite ng COC ang lahat ng presidential, vice presidential at senatorial candidates, maging ang mga party list. Umaapela ang komisyon sa mga kandidato na hanggat maaari sumunod sa patakarang hanggang 3 supporter lamang ang maaaring isama sa loob ng tanggapan upang mapanatili ang maayos na daloy ng aktibidad. Sa kabila nito, batid nitong may mga hindi maiiwasang pagkakataon na kailangan nilang pahintulutan ang mahigit sa itinakdang number limit. Certain circumstances will require different treatment. We will burn that bridge when we get there. All right? So that includes the possibility of celebrities coming in. Includes the possibility of other kinds of celebrities coming in. All right? Even political celebrities. Again, we will leave that to the discretion ultimately of the Commission. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.